Magandang buhay, praise the Lord. A blessed day po sa inyong lahat. 2025 is the year of moving mountains with God's unlimited power. Yan po ang banner year ng Perfect Church Worldwide Ministries. So it is important, mga minamahal, for us to understand that faith is the key for God's power to operate in our lives. So I entitled our message today about faith activates the power of God. From Book of Mark, chapter 5, verse 21 to 34, ang kwento ng pananampalataya ng isang babaeng 12 years nang dinudugo at ng anak ni Jairus na naghihingalo, ngunit gumaling at muling binuhay ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day na inyo pong ipinagkalob sa amin upang kami ay makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Once again, we thank you for this privilege and opportunity, Lord, na kami, Lord, ay makapakinig ng iyong kapahayagan in the name of Jesus. I pray, Father, as we open your words, increase our faith, activate our faith, enlighten our minds, and stir up our hearts. Give us wisdom, knowledge, and understanding, O Lord, to know the scriptures and apply them into our lives. In Jesus' name. Speak to us, Father. Open our minds, our hearts. Empower me, O Lord, as I preach. I declare victorious service. In Jesus' name. Amen. Kapatid, mga minamahal, faith starts with the Word of God. So the Word of God is the will of God. Kaya naniniwala tayo that we will face anything that we cannot overcome. Lahat yan ay mapapagtagumpayan po natin. Okay? Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapaintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Lahat ng bagay, mga minamahal, ma-overcome natin, mapapagtagumpayan po natin. Every problem, there's a solution. Ika nga, makikita po natin sa scripture tungkol sa pagpapagaling ng babaeng 12 years nang may sakit sa pagdurugo. Kaya hindi lamang po sa Mark chapter 5 verse 21 to 34, kundi makikita din po natin sa Luke chapter 8 verse 43 to 48. Okay? Sa kanyang sitwasyon ay isang example sa atin kung paano na-activate ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya ng babaeng ito ang nag-activate ng kapangyarihan ng Diyos, kaya niya naranasan ang kagalingan. So Luke chapter 8 verse 46, but Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Ang salita ng babaeng ito ay punong-puno po ng pananampalataya. At ang kilos ng kanyang pananampalataya ay nag-flow ang kapangyarihan ng Diyos, kaya siya ay gumaling. Mark chapter 5 verse 28, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Gagaling ako. Yan po ang kanyang deklarasyon. Alam po natin ito sa dami ng taong sumusunod kay Jesus at sa dami ng humahawak sa kanya, walang kapangyarihang dumadaloy sa kanilang direksyon. Kaya mayroong humahawak sa kanya, hindi gumaling. Hindi naligtas, hindi nabago ng kapangyarihan ng Diyos ang kanilang mga sitwasyon. So in other words, ang mga taong iyon ay hindi nag-release ng pananampalataya ng hawakan nila sa Jesus. Kaya walang power na na-activate. But the good news, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa kung sino mang nagre-release ng kanilang pananampalataya. At isa ka na dyan, kapatid. Kaya dapat tapusin mo itong preaching na ito. Faith must be released, kapatid. God's power flows in the direction of whoever is releasing their faith for it. So makakatiyak tayo na walang manifestation ng power ng Diyos
sa ating mga buhay unless we use our faith for them. It is faith that connects us to the power of God. Hallelujah! Makikita po natin sa Acts chapter 10 verse 38 patungkol sa power ng Diyos. Sabi doon, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Praise God. Nangako din po ang Panginoon sa atin that He will never leave us nor forsake us. Kaya it is a matter of recognizing, acknowledging the presence of God sa buhay po natin, mga minamahal. Tandaan po natin that the power of God is always present everywhere. Saan mang dako naroon ng ating Panginoon. Ibig sabihin, saan man naroroon ang Diyos, lahat ng katangian niya ay naroon din. Lahat ng kakayahan ng Diyos ay naroroon. At lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay naroon. Amen? It is our faith that gives it action. Okay? Or puts it to work in our lives, mga minamahal. Ang healing power ng Panginoon ay lumalabas kay Jesus. At sa babaeng may problema sa dugo, nang sabihin niya ang kanyang pananampalataya at kumilos, ayon dito. Siya'y nakipagsiksikan kahit napakaraming tao. Kakaiba po ang kilos ng kanyang pananampalataya. And besides, kung titignan din natin, mayroon pa siyang karamdaman. So, ang feeling at healing ay sumunod sa sinasabi at sa paggawa o sa pagkilos ng kanyang pananampalataya. Kapatid, mga minamahal, this will work exactly the same way sa iyong buhay. Amen po ba? Activate your faith of having no fear. Activate your faith of living by faith. Amen po. And today, sasagutin po natin, how does faith activate the power of God in you? Paano pinapagana ng pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos? Una, by seeking God. Pray every day and ask God to help you see kung paano niya inaalis ang mga bundok sa iyong buhay. Kaya pasalamatan mo na rin in advance for the way He is bringing things into alignment with His will sa kanyang kalooban. Before you can see the outcome, just thank Him for working in your life. Seek God, kapatid, because real faith comes from Him. Kaya sa Kanya nanggagaling ang pananampalataya, hindi sa kung ano ang mayroon ka. Huwag na natin tularan ang nangyari sa babae. Sabi dun sa verse 26 hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Praying and seeking is a great decision, kapatid. Kaya ang paglapit ng babaeng ito sa ating Panginoong Hesus ay napakagandang desisyon na kanyang ginawa. Maging si Jairo ay lumuhod kay Jesus at nagmakaawa dahil nag-agaw buhay ang kanyang anak. Ang kanyang 12 years old na nag-iisang anak. Sa 12 years din yung babaeng dinudugo, hirap na hirap sa kanyang sitwasyon, naubos na ang kanyang kayamanan. Kapapagamot, and yet, mas lalong lumala. Nang mabalita niya ang tungkol kay Jesus, hinanap niya. Nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Sapagkat ang lagi niyang sinasabi, mahawakan ko lang ang damit ni Jesus, gagaling ako, gagaling ako. Kapag ang ating pananampalataya ay na-activate din ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang pang-pa-activate, kapatid, ng ating pananampalataya, first, spend time in God's Word. By hearing, by reading, by meditating, by studying the Word of God. Sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba, lumalakas din ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod, mas lalong lumalakas ang ating pananampalataya. Nacha-challenge tayo, natitest ang ating pananampalataya habang tayo ay naglilingkod. Yung babaeng may issue sa dugo, verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind Him in the crowd. Sometimes, God does not change your situations dahil sinusubukan niyang baguhin ang puso mo. Minsan binabago niya pareho. Kung ikaw ay nasa gitna ng isang bagay na mahirap, keep moving toward Jesus, kapatid.
Reach out to touch Him and see what He does. Why do we need to seek God or approach God? Bakit ba natin kailangang hanapin o lapitan ng Diyos? Dahil kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Tama po ba? Whether you like it or not, kailangan mo ang Panginoon, kapatid. Tulad po ni Jairo at ang kanyang anak. Okay? Ang babaeng dinudugo, her constant bleeding, ang kanyang major problem. And it dominated her life. Lahat ng tao may problema sa buhay. Tama po. Physical issue, makikita natin sa kwento. Okay? Yung anak ni Jairus na may sakit, nag-agaw buhay. Itong babaeng ito, physical issue din. Damage. Okay? Financial issue. Okay? Naubos na yung kayamanan nitong babaeng ito. Kaya wala na siyang pagpapagamot eh. Relational issue. Okay? Sabi dun sa verse 25, she suffered constant bleeding. Bakit? Higit sa isang dekada, hindi siya nakasali sa pagsamba sa templo o sa sinagoga. Malimit din sana siya sa mga tao, kaibigan at pamilya dahil itinuturing siyang marumi. Sa lipunan, kahit papaano siya ay medyo mas mabuti kaysa sa isang may ketong. Yun naman yung kanyang advantage. So ano pa po? Spiritual issue. When it comes to eternal life, mahalaga po yung ating spiritual mga minamahal. So dito, itinuring ng mga tao noong unang panahon, katulad niya bilang isinumpa ng Diyos. Ipagpalagay nila na siya ay may sakit dahil sa ilang kasalanan sa kanyang buhay. Mayroon silang ganitong pananaw na ang mga taong dumanas ng karamdaman o kasawian ay dapat na nagkasala ng ilang kasalanan. At pinarurusahan sila ng Diyos. Nang maranasan ni Job ang mga sakuna, tinakbuhan niya ang paniniwalang ito sa kanyang mga kaibigan. Sa John chapter 9 verse 2, tinanong ng mga disipulo si Jesus about sa isang bulag. Bakit ipinanganak na bulag ang taong ito? Dahil ba sa kanyang sariling mga kasalanan o sa kasalanan ng kanyang mga magulang? Ano pa pong issue, kapatid? Hopeless issue. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Naniniwala ako sa babaeng ito, hiniling niya sa Diyos na pagalingin siya. Naniniwala din akong hiniling niya sa iba na ipag-pray siya, ngunit walang kagalingan. Nagpunta na siya sa mga doktor at inubos ang lahat ng mayroon siya, ngunit mas lalo pang lumala. Maybe the time had not been right, gayon pa man, dumating na ang oras. Handa na ang kanyang puso at handa na si Jesus. Her healing and restoration was about to happen. Sa ngayon po, no more garment. But we have Bible, kapatid. His word, keep it in front of your eyes, ears, and mouth. Tama po ba? When you keep the word in front of your eyes, ears, and mouth, ma-activate ang iyong pananampalataya at ang kapangyarihan ng Diyos will flow into you and go to work. Hallelujah. Kaya in everything you do, put God first, kapatid. In everything you need, seek God first. In everything you have, honor God first. Parangalan mo ang Diyos, kapatid, sa kung anong meron ka. Paano pinapagana ng pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos? Una, seeking God. Pangalawa, believing God. Believing means you are placing your faith in Jesus. Believe God for your healing. Believe God for your provision. Believe God for your breakthrough. Believe God for your promotion. Believe God for your miracles. Amen po. Faith is complete trust in God for your whole life. Okay? If you believe in God, you delight yourself in the Lord. Tama po ba? Sabi ng Luke chapter 8 verse 49 and 50, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Sabi niya, your daughter is dead. He said, don't bother the teacher anymore. Verse 50, hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and she will be healed. So do not fear, just believe. Ang sabi ni Jesus kay Jairus.
Pansinin naman po natin tungkol sa babaeng dinudugo sa verse 27. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Verse 28, sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Verse 29, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Sabi ng scripture, she had heard about Jesus. So she came up behind him through the crowd and touched his robe. Narinig na niya ang tungkol kay Jesus. Maging ikaw, kapatid, narinig mo na rin maraming beses ang salita ng Diyos. Pero kamusta, kapatid, ang iyong pananampalataya? Lumalago ba? Nag-i-increase ba ang ating pananampalataya? Active ba? Alive ba? Pero naniniwala po ako kung activated yan hanggang ngayon. Kung ikaw ay 5 years, 3 years, 10 years, 15 years na Kristiyano, dapat naglilingkod ka na, kapatid. Nagsiserve ka na kay Lord. Ang babae, habang naririnig niya patungkol kay Jesus, ay may isang makabuluhang nangyayari sa puso, isipan niya. She started believing sa kanyang narinig. Isa po siyang ilustrasyon ng Romans chapter 10 verse 17 na ang sinasabi, faith comes by hearing and hearing the good news about Christ. Sa oras na dumating si Jesus sa bayan, ay sapat na ang kanyang narinig at sapat na ang paniniwala upang lumapit kay Jesus para humingi ng tulong. It is true, kapatid, na walang naniniwala sa Diyos kung walang magpapatotoo. Walang mag-share o nangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Sinabi na po yan ng salita ng ating Panginoon. Itong babaeng hopeless, hirap na hirap sa kanyang kalagayan, because she was heard about Jesus, nagkaroon siya ng pag-asa. Kaya, kapatid, kung narinig mo ang salita ng Diyos, magpagamit ka na. Kung may alam kang salita ng Diyos, magpagamit ka na. Amen? Huwag mong tignan yung sitwasyon mo, huwag mong tignan yung kondisyon mo, tignan mo ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Basta manalig ka lang, maniwala ka lang sa Panginoon. Sabi ng scripture sa verse 28, for she thought to herself, okay, nasa isip niya, if I can just touch his robe, I will be healed. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong mangyayari, ngunit mayroon siyang pag-asa at pananampalataya na kung makalapit siya kay Jesus at mahipo ang kanyang damit, siya ay gagaling. Same with us, mga minamahal. Hindi mo man alam ang lahat ng posibleng magaganap sa buong 2025. Pero nananalig ka at umaasa ka. Whatever mountains, kung magtitiwala ka, maniniwala ka sa Panginoon. Okay? Mararanasan mo ang unlimited power ng ating Panginoon. Okay? Anumang bundok yan, imumove ng Panginoon para sa iyo. Amen? Hallelujah! Ang paniniwala sa Diyos ang tanging paraan para matanggap natin ang gusto natin. Makikita po natin dito kung paano kinuha ng pananampalataya ni Jairo from a life of fear to peace. Makikita din natin kung paano kinuha ng pananampalataya ang babae from a life of pain, a life of suffering, to healing. Ngunit ang pananampalataya ay higit pa sa pagpapagaan ng ating pakiramdam, kapatid. It connects us to Jesus. Is that your faith releases the power of God? Is that put the power of God into operation? Sinasabi ng Biblia that the same power that raised Jesus from the dead flows toward those who believe. Dumadaloy sa mga nagre-release ng kanilang pananampalataya. Ephesians chapter 1 verse 17 to 23. Halos mamamatay na ang nag-iisang anak ni Jairus. Ang tanong, namatay ba ang pananampalataya ni Jairus kasama niya? Faith is more than believing God for physical healing. Faith is believing Jesus for resurrection healing. Hallelujah! Si Jairus ay naghahanap ng mabilisang solusyon sa kanyang crisis. And Jesus was directing a lasting hope, a resurrection hope. Kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay magbibigay ng higit-higit pa sa mga iniisip natin, sa mga plano natin, sa mga hinihingi natin.
Sapagkat sinasabi sa kanyang salita, John chapter 15, na paparangalan ang Ama kung tayo ay sumasagana, nagtatagumpay. Hallelujah! Ang pananampalatayang hinahanap ng Diyos sa atin ay ang pananampalatayang itinuturo niya, itinuturo ni Jesus. At ang bawat pangyayari sa iyong buhay, sa mga kamay ng Diyos, ay nagiging building block of faith in Him. God is faithful, kapatid. Hinding-hindi kanya bibiguin. No matter what the circumstances may say, do not fear, only believe. Pagod ka na ba, kapatid, na solusyonan ang lahat sa iyong buhay, sa iyong pamilya? Hirap ka na ba? Down ka na ba? Sagad na ba ang wallet mo? Unlimited edition na ba ang bank account mo? Bound ka na ba sa mga utang? Maraming babayarin? Sabi ng Diyos, Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Hallelujah! So, ang babae nakarinig, nagkaroon ng pag-asa, at siya'y gumaling. Verse 29, immediately the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. The very moment na hinawakan niya ang damit ni Jesus, nanumbalik ang kanyang katawan. She was restored. Pinagaling siya ng kapangyarihan ng Diyos. Sa isang iglap lang. Praise God. Kapatid, kung ikaw ay may sakit karamdaman at matagal na, right now I declare, believe and receive. Claim your healing right now. By the blood of Jesus, by the stripes of Jesus, I declare, you are healed. In Jesus' name, Amen. Okay, comment down below, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang anumang sakit na meron siya ay nawala immediately. Okay, ang anumang discomfort na meron siya, nawala immediately, kaagad. Ang kanyang energy ay naibalik immediately. She was healed of her terrible condition. Hallelujah. Praise the Lord. God is able, kapatid. Higit pa sa iniisip natin, higit pa sa kakayahan natin, higit pa sa pinaplano natin. Amen po ba? Therefore, don't look to natural sources. Don't look to your job. When you believe God, you have to look to His Word. Fix on His Word. Believe the Word more than what you can see or feel, mga minamahal. Ang faith, hindi po ito nag-operate sa 5 senses natin. Minsan kasi nadadaya tayo sa ating nararamdaman, sa mga nakikita natin, sa mga naririnig natin. Nadadaya tayo, nalilinlang tayo. Faith means believing God's Word in acting, though it is true. Amen po? As you claim God's promises, believe in what God has promised you. When you believe God, nagkakaroon ka ng assurance, pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ginagawa o hindi niya ginagawa ay hindi laging may sense sa atin. Tandaan mo ito, kapatid. Mas nakikita ka niya. Mas kilala ka niya. Mas naiintindihan ka niya. At dapat, mas magtiwala ka sa kanya. Amen? Faith is the key factor that shows your absolute trust and belief in the Lord at sa kanyang salita. It is what activates the power of God to work in your favor. Ito ang nagpapagana sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng pabor para sa iyo. Hallelujah. Kaya napakahalaga ang ating pananalig, paniniwala, pananampalataya sa Diyos. Hebrews chapter 11 verse 6, "But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Sa ibang translation, those who earnestly seek Him. Kapatid, kung nais mong lagi-lagi activated ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kailangan mong maniwala sa Diyos para dito. Hindi po ito automatic na mangyayari. You should diligently seek God, believe God, buong pusong pagtitiwala, kapatid. So, paano pinapagana ng pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos? Una, seeking God. Pangalawa, believing God. Thirdly, kailangang i-exercise ang pananampalataya by confessing your faith. Sabi sa verse 28,
If I touch His clothes, I will be healed. Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako, gagaling ako. Yan po ang kanyang confession, kapatid. Ano mang mga bundok na humahadlang sa iyo, kawalan, kahirapan, nagpaparalyze sa iyo, nagpapahina sa iyo, kasakitan, karamdaman, mental, emotional, speak out loud to them every day. Tell your mountains how big your God is. Tell your giants they are defeated. Get specific and declare the word of God with authority of Christ over your circumstances, challenges, crisis, o ano paman. Believe and expect your mountains to move. Amen? Huwag kang mangamba, kapatid, na i-confess, ipagtapat ang iyong pananampalataya kay Kristo. I receive my promotion, I receive my healing, I will live long, I will finish strong, in Jesus' name. God is a limitless God. Siya ay may kapangyarihan, may kapamahalaan, may kakayahan sa lahat ng bagay. He is control of everything, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Tell Him what you need. Tandaan natin, the Word of God contains the power of God. That power is activated when you speak God's Word to your situations. Kapag itinago natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso at sinabi ang salitang iyon, tayo, tulad ng Diyos, ay maaring magbago ang ating sitwasyon, ang ating mga kondisyon, kung mayroon man tayong sakit karamdaman. Ang power ng Diyos ay maikukumpara sa electricity. Bakit? Dumadaloy ang electricity sa mga kable. Maaari tayong magkaroon ng kuryente sa ating bahay, ngunit walang nangyayari hanggat hindi natin binubuksan ang switch. Ang power ay naroroon sa lahat ng oras. But nothing happened until it was activated. Nakuha po ninyo ang point ko dito, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Speak boldly, declare what you believe, and take action on it. Kagaya po ng babae. Okay? Dahil narinig niya ang tungkol kay Jesus, hinanap niya, naniwala siya, ito, kino-confess niya. Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Gagaling ako. Believe what the Bible says and confess it boldly. God spoke and things changed. Nagbabago po, mga minamahal. Sinabi niya sa kanyang bibig ang kanyang pinaniniwalaan sa kanyang puso. At ang kanyang sinabi ay nagkaroon ng manifestation. Makikita po natin sa creation, Genesis chapter 1, God created from nothing into something. So we have the same power when we speak, kapatid. Okay? Pareho lang po yun. It is a matter of using our God-given power and authority. Okay? Nasa atin yan, paano natin exercise? Kaya bantayan natin ang ating pananampalataya. Okay? Mark chapter 11 verse 23, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Nang si Jesus ay makaramdam ng gutom, nakita niyang malago ang puno ng igos. Kaya nilapitan niya ito para tingnan, pero walang bunga sa mga panahong iyon. Kaya't sinumpa niya ang puno ng igos. Mark chapter 11 verse 14, sinabi niya, simula ngayon, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Verse 20, kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang mga nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo, patay na ang puno ng igos na iyong sinumpa. Ang senturyon, kapatid, na opisyal ng hukbong Romano ay lumapit kay Jesus. Matthew chapter 8 verse 6. Ang sabi niya, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ng aking katulong. Take note, sabihin lamang po ninyo at gagaling ng aking katulong. Verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Hallelujah. So na-amaze si Jesus sa senturyong ito.
Alam niyang i-exercise ang kanyang pananampalataya. So, as Christian, kagaya ng senturyon na ito, dapat mong malaman at maunawaan kung paano i-operate at i-activate ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Kawikaan chapter 18 verse 21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Sa tuwing binubuksan natin ang ating mga bibig, nagsasalita tayo ng alinman sa kamatayan at distraksyon o buhay at pagpapala sa isang sitwasyon. So, binigyan tayo ng Diyos na pamimilian. Choose life and blessing. Amen. Let's activate God's power by speaking His word in faith to the things in our lives that we want change. God's power is powerful force. No sickness, no disease, disaster, poverty can stand up against it. Amen po ba? Activate your faith by confessing on a regular basis. Araw-araw po, deklara natin ang salita ng Diyos na may pananampalataya at anumang sitwasyon natin, speak the solution. Okay, begin to renew your mind na ang katotohanan sa salita ng Diyos nagbabago ng ating buhay. Nagbabago ng anumang kondisyon at ng sitwasyon. Amen? Hallelujah. Kailanman, wag na wag mong hayaan ang dyablo na may last say, last word. Speak the word of God. Speak faith. Amen? Paano pinapagana ng pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos? Una, seeking God. Pangalawa, believing God. Pangatlo, confessing your faith. Pang-apat, relying on God. Mahalaga ang pag-rely natin sa kapangyarihan ng Diyos, kapatid. Matututunan natin sa babaeng dinudugo ay ang kanyang pagpapakita ng malaking pananampalataya sa Panginoon. Hindi siya umasa sa kanyang sarili, kundi kay Kristo. Of course, nung una, ginawa niya lahat dahil may resources pa siya. Pero wala din nangyari, mas lalong lumala pa ang kanyang kondisyon. Isa din ito sa kapupulutan natin ng aral, na huwag umasa kung anong meron tayo, kundi dapat sa Diyos lamang, sa Diyos pa rin tayo mag-rely sa lahat ng bagay. In some way, or the other way, posibleng ma-discourage pa tayo. Posibleng ma-disappoint ka pa. Ang pananampalataya, kapatid, ay hindi sumusuko. Hindi bumibitaw hanggat hindi nito nakikita ang desired result. Tulad ng babaeng ito, don't look to distraction, feelings, pain, or even bad reports because they will pull you down. Hindi siya natinag, hindi siya tumigil sa dami ng tao, nakipagsiksikan pa siya. She didn't quit, nakafocus siya dun sa bisyo na gusto niyang mangyari. Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. So don't depend on others' faith. Fix your mind on the Word of God. Keep your eyes single on the Word. James chapter 1 verse 5 to 8, stay single-minded on the Word. When you believe for something, don't waver. Okay? Huwag pabago-bago ng isip. Ayon sa ating pananampalataya, we can show our total dependence on God for everything. Dahil may kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang ating mga kilos, puso, sitwasyon at buhay. Amen po. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin, kahit na hindi natin alam. Relying on God gives us stability and purpose. And it's through this dependency that we will have lasting joy, gladness, and peace. Ito'y naranasan ng babae. Sabi ng Diyos sa kanya, verse 34, He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. 12 years siya in pain, in suffering, but now, her wait is over. Hallelujah! Magaling na siya, malaya na siya, mapayapa na siya, masaya na siya. Ito ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga taong nananalig, nagtitiwala at umaasa sa Kanya. In fact, kapatid, ayaw ng Diyos na nahirapan ka, na nasasaktan ka. Pero hinahayaan ng Diyos yan para matuto ka din. Ang lubos na pagtitiwala, ang lubos na pagdedepende sa Diyos ay naghihikayat ng pagpapakumbaba. Na nagpapaalala sa atin na hindi natin hawak ang lahat ng sagot o kontrol sa bawat sitwasyon. That's why we need to seek God's guidance.
at all times. Tama po. In our conclusion, how faith activates the power of God in you. Seek God more and more. Believe God in every situations and conditions, and to move mountains of your life. Confess your faith according to the word of truth. Rely on the power of God no matter what. Rely also on God's word, because His word is true to us. Hallelujah. Let us move forward to activate our faith. This year is the time to manifest the unlimited power of God in our life. Now is the time to experience breakthrough. Now is the time to receive your miracle. The Word of God is life to us. Therefore, God's unlimited power is at work in us. Amen? Hallelujah. Glory to God. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po, like and share sa inyo pong mga kakilala, mga kaibigan, para sila po ay mapagpala at makarinig din po ng salita ng ating Panginoon. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Heavenly Father, thank you so much for your presence, for teaching us today kung paano namin i-activate ang aming pananampalataya, gayon din ang iyong walang hanggang kapangyarihan, O Diyos. O Father, as you have said from your words, that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Right now, Father, I declare sa lahat ng viewers that by the power of the Holy Spirit, in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, anumang bundok ng aming buhay ay mapapalipat namin in the name of Jesus. I declare favors and blessings ay mag-overflow sa iyo. I declare promotion and increase ay dumaloy sa iyo. I declare healing and miracles ay magmanifest sa iyo. I declare that your prayers and petitions ay sinagot na ng Diyos in the name of Jesus. I declare na ang pananalig, pag-asa at pag-ibig ay maghari sa buhay mo at ito'y laging active at activated in Jesus' name. I declare na ang katapatan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos at ang kaluwalhatian ng Diyos ay lagi mong maranasan in the name of Jesus. I declare we are the head and not the tail. We are givers, tithers, we are lenders, not borrowers in the name of Jesus. Help us, Father, to walk by faith, to live by faith, and to please you. Habang kami ay nanatili sa iyo, Panginoong Hesus, naniniwala kami na kayo ay nanatili din sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang aming pastol, hindi nyo kami pagkukulangin, Panginoon. Thank you, Father, Lord Jesus, Holy Spirit. This I pray. Everybody say, Amen.